Narito ang pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong linggo ika-28 ng Setyembre taong 2025. Sa kasalukuyan, inaasahan ang pagbuti ng panahon sa buong bansa. Maliban sa Palawan na patuloy na makakaranas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan dahil sa hanging habagat na hinihila ng Bagyong Opong. Ang Bagyong Opong ay huling namataan sa kanlurang bahagi ng ating bansa at nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Lumakas pa ito at naging ganap na typhoon category na may lakas ng hangin umaabot sa 130 km per hour at bugso na 160 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 35 km per hour. Bagamat isa na itong ganap na bagyo, wala naman itong direktang epekto sa ating bansa. Ang hanging habagat lamang ang nagpapalakas nito, nakapansin-pansin pa rin ang paghila na nakaaapekto sa Palawan. Sa silangang bahagi ng bansa, ang hanging easterlies ang nagdudulot ng mainit na panahon o temperatura na magdadala ng maalinsangang panahon na maaaring umabot sa 33 degrees Celsius. Ang low pressure area na minomonitor natin kahapon ay nanatili sa labas ng PAR. Isa na lamang ang natitira dahil ang isa pang LPA na malapit sa PAR ay tuluyan ng naglaho. Samantala, ang LPA na may medium chance na maging bagyo ay nanatili sa ating karagatan at malayo pa upang makaapekto. Patuloy ang pagmomonitor upang maabisuhan ng publiko kung ito ay magiging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Ito ay kaugnay din sa hanging easterlies. Kapag mainit ang temperatura ng ating karagatan, mas mataas ang tsansa ng pagbuo ng sama ng panahon o bagyo. Kapag naging bagyo na ito, kaya nitong maglakbay sa ating kalupaan dahil sa temperatura na nagde-develop nito, kung saan nagsasama-sama ang elemento ng pagbuo ng bagyo sa ating karagatan. Tulad ng isang makina, kailangan ng combustion upang ito ay gumana. Ang combustion ay ang pinagsamang elemento tulad ng gas, air, heat, at fuel, kung saan nagkakaroon ng pagsabog. May hahalin tulad natin ito sa isang bagyo. Kailangan nila ng mga elemento upang lumakas, kung saan nariyan ang init ng temperatura na nag-e-evaporate sa ating atmosphere. Doon sila nagkakaroon ng mixture, at kung fully mixed na ito, nagkakaroon ng localized thunderstorm na may kidlat at kulog. Kapag mas lumakas pa ito, nagiging ganap na bagyo na kayang mag-travel sa ating bansa o kalupaan. Mapapansin na kapag naglandfall ito, bahagya itong humihina dahil kulang na ang elemento upang maging mas malakas. Para sa lagay ng panahon sa Luzon, Visayas, at Mindanao, maliban sa Palawan, makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon na maaaring umabot sa 32 hanggang 33 degrees Celsius. Kung may mga aktibidad sa ilalim ng tirik na araw, ugaliing uminom ng maraming tubig upang manatiling hydrated at makaiwas sa epekto ng init. Magdala rin ng panangga sa tirik na araw. Sa Palawan, inaasahan ng patuloy na maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan dahil sa hanging habagat. Bahagya pa ring apektado ang Palawan ng hanging habagat dahil sa paghila nito na makikita sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit, mag-ingat pa rin sa mga nais pumalaot. Malaya pa ring makapaglalayag at makapangisda ang ating mga kababayan sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Iyan ang pinakahuling update sa lagay ng ating panahon. Ingat po kayo. Para sa karagdagang impormasyon, pakinggan natin ang aming kasamahan na magbibigay ng karagdagang impormasyon ukol sa magiging lagay ng temperatura at outlook sa ating bansa. Ingat po kayo at God bless us all. Alam kong mahalaga sa iyo ang pagiging updated sa lagay ng panahon. Sana ay nakatulong ito sa iyo. Mag-ingat ka palagi. Ito po yung ating forecast. So dahil nga po sa easterlies ay magpapatuloy po yung matinding init sa malaking bahagi ng Luzon, liban na lamang sa mga isolated or localized thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi. Dahil nga po sa init, papalo po hanggang 33 degrees Celsius ang maximum temperature, lalong-lalo na dito po sa may Tugigaraw, pati na rin po dito sa may Lawag. Aside po doon sa Metro Manila, aabot ng 32 degrees Celsius naman ang ating maximum temperature. Dito naman po sa may Palawan, Visayas at Mindanao, magpapatuloy nga ang epekto ng southwest monsoon sa may Palawan at Kalayaan Islands. Ngunit sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman yung maaliwalas na panahon. So generally, improving po yung ating weather condition. Sa dito naman po sa nakakaranas ng easterlies, asahan pa rin po natin yung posible yung mga biglaang mga pag-ulan dahil po sa mga thunderstorms.
Ito naman po ang ating mga agwat ng temperatura kung saan dito po sa may Davao aabot no sa 33 degrees Celsius ang kanilang temperatura, habang sa Zamboanga, sa may Cebu, Iloilo at sa may Cagayan de Oro posibleng pumalo ng 32 degrees Celsius ang kanilang temperatura dahil nga po sa tinding sikat ng araw. Magdala pa rin po tayo ng mga pananggalang para po sa mga biglaang pag-ulan at dun din po sa matinding sikat ng araw. Dahil nga po ay papalayo na nga po itong si Typhoon Typhoon Bualoy, ay wala na nga po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. At para naman po sa ating 3-day weather outlook, inaasahan natin na magpapatuloy po ang epekto ng easterly sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya't mainit at malinsangan na may tsansa ng mga thunderstorms ang ating weather no from Lunes hanggang sa Wednesday. Ngunit dito sa may Bicol region, pati na rin nga po doon sa may Aurora at Quezon, posible po tayong makaranas ng mga makulimlim na panahon at meron din po mga kalat-kalat na pag-ulan dahil po yan sa easterlies din po. Posible nga po ay yung mga pag-ulan po dito hindi naman po gaanong kalakas no. Yun lamang pong mga scattered rain showers o yung mga pag-ambon-ambon lang throughout the day. Yun po yung ating inaasahan at hindi naman ganun kalakas nung mga nakarang araw dahil kaya Typhoon na Opong. At dito na nga po sa may Cagayan Valley pati na rin po sa may Tuguegarao area, asahan po natin magiging makulimlim din po sa kanilang lugar by Miyerkules o sa Wednesday po yan. Dito naman po sa may Visayas, asahan din po ang epekto ng easterlies na magpapatuloy hanggang Miyerkules din po. Dito sa may Eastern Visayas, posible din po yung mga makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan dahil po sa easterlies. At yun nga po, yung mas maapektuhan nito ay yung nandun po sa may eastern sections at sa may northern sections ng Samar na nasalanta nga po ng bagyo. Kaya mag-ingat at maghanda pa rin po tayo dito sa mga posibleng mga pag-ulan. At dito naman sa Mindanao, asahan nga po natin tuloy-tuloy ang matinding sikat ng araw. Kaya't para po sa ating mga senior citizens no at yung may mga comorbidities, iwasan po natin na lumabas po during 10 a.m. hanggang sa alas 2 ng hapon dahil yun po yung mga oras na meron po tayong matitinding sikat ng araw no. So kailangan mag-ingat po tayo, magbaon ng mga tubig para hindi naman po tayo ma-dehydrate throughout the day. At para naman po dito sa Kalakang, Maynila, ang araw ay lulubog mamayang 5:48 p.m. at sisikat naman 5:46 p.m.